Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Ayon kay Ko, handa na raw siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Nagpahiwatig si Ko na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan, pero hindi naman niya tinukoy ng direkta kung kanino siya natatakot. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. That he will shoot me if I will talk. Nanawagan din siya sa publiko na huwag siyang husgahan agad. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Dagdag ni Ko, nang umalis siya ng bansa noong July 19, 2025 para magpa-medical check-up sa Amerika, may plano naman daw talaga siyang bumalik pagkatapos ng SONA. Pero pinigilan daw siyang umuwi ni Romualdez. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Natapos ang video sa katagang abangan ang part 2. Hindi pa malinaw kung kailan lalabas yun. Tinihingan namin ng reaksyon si Romualdez, ngunit wala pa siyang tugon sa ngayon. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng Malacanang at ng iba pang personalidad na binanggit ni Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Hinamo naman ng palasyo si Zaldico na umuwi ng bansa at panumpaan ng mga alegasyon kabilang ang pahayag na ang Pangulong nag-utos ng mga budget insertion. Itinanggi rin ni Budget Secretary Amena Pangandaman na sinabi niya yan kay Ko. Nakatutok si Ivan Mayrina. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed. Zaldico should come back to the country and sign everything he said. Yan ang hamon ng Malacanang kay dating Congressman Zaldico na direktang inakusahan ng Pangulo na nag-utos umano na magsingit ng 100 billion pesos sa halaga ng mga proyekto sa 2025 budget. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang inakusahan ng Pangulo sa anumalyang iniimbestigahan kaugnay sa mga flood control projects. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Humarap din si Budget Secretary Amena Pangandaman na ayon kay Ko ay siya umano nagsabi sa kanya ng utos sa insertion ng Pangulo. Marin itong pinabulaanan ng kalihim. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. We respect
and strictly follow the budget process. Ayon na rin kay sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Tingin ng palasyo, ramdam na raw ni Ko ang mga ebidensya magdidiin sa kanya sa mga anomalya sa flood control projects at ang kanyang inilabas sa pahayag, paraan para umiwas sa pananagutan. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Naniniwala rin ang palasyo na may ibang nasa likod ng binasang pahayag ni Ko, pero hindi nila sinabi kung sino. Hindi rin daw nababahala ang palasyo sa nakakasangkilos protesta ng Iglesia ni Cristo ngayong weekend. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi naman basta magagamit ang mga pahayag ni dating Representative Zaldico sa video ayon po yan sa Justice Department. Ayon sa tagapagsalita nito, magagamit lamang ang naturang video statement ni Ko kung isasama ito sa kanyang counter affidavit. Maaari rin itong magamit kung isusumite bilang ebidensya o isasama sa isang complaint. Sa ngayon, uusad-an nila ang investigasyon batay sa mga hawak na nilang ebidensya. Para naman sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, bago sila gumawa ng hakbang, ay maingat muna nilang pag-aaralan ang mga binanggit ni Ko sa video. Gayon din ang mga naisiwalat sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil sa nilutong bidding umano para sa ilang proyekto ng gobyerno, 5 kumpanya at ilang opisyal ng DPWH ang inireklamo ng Philippine Competition Commission sa Department of Justice. Kunwari lamang umano ang bidding dahil alam na antemano kung sino ang mananalo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa ilang nakaraang pagdinig ng Senado na idetalye ang tinawag na bidding-biddingan o yung bidding para sa proyekto ng gobyerno pero luto na pala at alam na antemano kung sino ang mananalo. Pati nga raw mga natalong bidder kumikita rin sa pagsali sa kunyari bidding. Matapos imbestigahan ng Philippine Competition Commission o PCC ang umunay bidding-biddingan, nagsampa ito sa Department of Justice ng 3 criminal complaint laban sa 5 kumpanya at ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. We found that there is possible violation of Section 14A2 of RA 10667 or the Philippine Competition Act. So ito po yung bid rigging. Ang bid rigging po ay pinagbabawal under Philippine Competition Act. Ito po yung pagsasabuatan ng mga contractors or bidders para manipulahin ang resulta ng bidding. Hindi tinukoy ng PCC ang mga kumpanyang sinampahan nila ng reklamo. Pero noong October, dinala ni DPWH Secretary Vince Dizon sa PCC ang mga dokumento kaugnay ng posible umanong mga paglabag ng Timothy Construction Corporation, Wawaw Builders, In Construction Corporation, Sims Construction Trading, SunWest Inc., ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District at Regional Office 4B. The DOJ